Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 24 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California. Ay nais kong i-vlog itong actually ayaw ko sana pero nakita ko marami na ang nagtatalakay sa YouTube. Ay akala ko kasi fake news. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ng Korte Suprema na binibigyan 10 days ang presidente para magpaliwanag. Hindi ako makapaniwala eh. Opo, binibigyan ang presidente ng 10 days upang magpaliwanag o mag-comment doon sa plea ni Pantaleon Alvarez. Yung dating speaker po yan na sasailalim sa drug test si Bongbong Marcos. Ayan po. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Ulitin ko, akala ko nga fake news eh. Pero narinig ko na nung isang araw, dalawa nang tumalakay eh. At hindi ka ako nagpi-fake news ito. Ay ngayon, nung tinalakay ni Boyet Antonio, hindi ka ako fake news ito. Tinalakay din niya eh. Ay ganon din ang kwan ni Boyet Antonio. Ganon din ang palagay niya dyan. Pero sususugan ko pa dadagdagan ko pa kasi nga ay ako parati akong kumukuha sa Biblia eh. Opo. Ang title ko po ngayon mga kababayan, mga minamahal ay Hirit ni Pantaleon Alvarez sa Korte Suprema, drug test ni BBM. Yan po ang hirit niya o yan ang prayer niya sa Korte Suprema. Ay ang Korte Suprema naman ay yun ang hindi ko maisip eh. Bakit naglabas sila ng aywan ko kung ano yan, kung order yan o inquiry o anong tawag yan. Pero binibigyan sila ng 10 araw na palugit. Ang Malacanang po ay binibigyan ng 10 araw na palugit para magpaliwanag na sinasabi ko po na mali yan. Mali. Napakalaking mali po yan. At ito, hinahamon ko ang Korte Suprema dito. Sige, kung sino man ang sumulat yan, mas matindi pa yan sa ginawa nyo doon sa doon sa impeachment na sinabi nyo na kailangan ito ang gawin, ito ang sundin, ay pero ngayon bumirang sa inyo o bumirang kay Sara Duterte kasi nga sinunod ng lower house yung suggestion nyo na kailangan harap-harapan marinig ni Sara ang kaso at bigyan siyang pagkakataon magpaliwanag. Hindi ba? Yun ang sinabi nyo. Ay bakit gagawa kayo ng rules na ganyan? Ang linaw nasa konstitusyon na sa araw ng impeachment o sa impeachment cases, ang sole authority lang dyan ay yung legislative. Bakit pinakialaman nyo? Ay mas masahol pa ito eh. Itong ginawa nyo ngayon? Okay. Binigyan ng 10 araw ang presidente para sumagot o sagutin o magpaliwanag. Isang maling hakbang o desisyon. Maling-mali po yan. Yan ang sasabihin ko ngayon o yan ang tatalakayin ko ngayon. Una po ay ang Supreme Court ay
naglabas na yan dati, pero hindi ko na ikuan yun. Ay kasi nga flip-flop pa ang kuan ang Supreme Court nung may nag-request din na tao na i-examine ang pag ano ba yun, yung i-examine ang psychology ata o ang health ni Duterte noon. Ay ang sabi ng Korte Suprema ay kulang yung kwan, yung reason. Ayan so outright yun, madali ay ibinasura nila. Noon ay ngayon, ay bakit binigyan ngayon ito si Pantaleon Alvarez na pagkakataon, hindi ba? At pinasasagot pa si Bongbong Marcos. Hindi ba? Pero hindi na ako magkwan dyan, hindi na ako mag-discuss dyan. Sinasabi ko lang na may desisyon na po dyan ang Supreme Court. Yang i-oblige mo ang presidente na mag-drug test. May desisyon na dyan at yung desisyon ng Supreme Court ay yung nagiging batas yan. Lalo na kung matagal na walang nag-question. Ay ngayon kaya nga kako itong Supreme Court na ito, flip-flop ito hindi ba? Parang lang yan parang shadow, hindi ba? Sa umaga nasa kabila, sa hapon na andun sa kabila. Shifting shadow, hindi ba? Ayan po Yan po ang description ng Biblia. It is like a shifting shadow. Yang mga desisyon ng ganyan, yang nababayaran o nasusuhulan o tumatanggap ng mga gift o kung ano man ang tawag mo dyan, kung lagay o suhol, bahala na kayo dyan. Pero malinaw po ang nakasulat sa Biblia, mga judges do not receive yung ano ba yun? Yung suhol, ano ba yung suhol? Do not receive, sabing ganun. Kasi nga, yung gift o yung mga suhol na yan, nakalimutan ko ng pangalan ng suhol ay nakakabulag ng mata at nakaka-alter ng content o nakaka-alter ng decision o nakaka-alter ng mga narration, hindi ba? Ayan, hindi ba? Kaya nagpipiplop. Ayan po sige. Ay ito na Matthew 9 verse 12. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who needs a doctor, but the sick." Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ay, bakit ba sinabi ni Jesus Christ? Ay, sinita kasi si Jesus Christ dito. Kung naririnig niya na pinag-uusapan ng mga Pariseo o ng mga tao o mga learned people o yung mga matatandang tao, mga rulers, pinag-uusapan kasi na bakit ito si Jesus Christ ay kumakain sa mga tax collector at saka sa mga sinners. Yun po ang sinasabi. Mayroon pa ngang iba kung ito kanya ay Diyos, alam ng Diyos lahat bakit sumasama siya dyan? Doon siya kumakain Doon siya nakikipag-discussion sa mga sinners. Ay ito ang sagot niya. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Yung po ang sinabi niya. Hindi ba? Ay ngayon ay ito si Pantaleon Alvarez ay bakit uobligahin niya si Bongbong Marcos na magpa-drug test? Hindi ba? Ano ang reason niya? Palagay lang diyan ba yan na addict? Ay ako po ay wala akong pinapanigan dyan. Gusto ko rin yan na magpa-drug test. Pero nga, parang ginugulo lang niya ang kaisipan ng mga tao ni Pantaleon Alvarez o kaya ginugulo lang niya ang sitwasyon. Kasi nga,
nasusukol na si Sarah eh. Yun ang ayaw ko dyan. Nasusukol na si Sarah o wala nang masabi ang mga attorney ni Sarah. Ang sinabi lang nung isang araw ay sasagutin namin yan sa Senado. Sabi nila eh. Anong ibig sabihin yan? Ganun na naman yan eh, di ba? In a proper time and in a proper forum. Yun lang ang kwan nila yan eh. Kasi nga wala na silang masabi. At doubt po ako kung may masasabi pa sila doon sa Senado. Karamihan kasi na nagsalita ng ganun, in a proper place and in a proper forum, wala naman nangyayari na ganun eh. Tignan nyo po si Kibuloy. Hindi ba? In a proper place, in a proper forum. Ay ano magagawa niya ngayon dyan? Wala na. Hindi ba? Hindi na niya magawa kasi nga ay nabuko na siya eh. Hindi ba? Nabuko na. Ganon din ito si Kwan. Si Digong, hindi ba? Si Duterte. Parating ganyan ang sagot, in a proper place and in a proper forum. At yung sa kanya, yung proper, in a proper time, At yung sa kanya, ang proper place sa kanila ay sa local court natin. Ay ayaw ng mga tao dyan, hindi ba? Ipasadyos na lang nila. Kisa pupunta ka dyan sa local court. Bakit? Ay yun lang nga, marami ang naniniwala ang korte natin ay nasusuhulan o tumatanggap ng suhol. Ayan po eh. Hindi ba? Ngayon ay dito, ang ibig ko lang sabihin dito ay mayroon bang ginawa si Bongbong Marcos na ipinakita niya na nasisiraan na siya ng bait? O nagsalita ba siya na minumura niya ang Diyos? Wala naman eh. Hindi ba? Samantalang si Duterte noon, ang dami niyang pinagsasabi, pati nga bansang Amerika, minumura eh, hindi ba? Kung ano-ano ang sinasabi, ay ang gusto daw niya ay maging tayong probinsya ng China. Hindi ba? Na hindi naman niya pwedeng pangatawanan yan. Kasi kung tayo ay naging probinsya ng China, ay baka siya lang ang hero. Baka siya lang ang hindi kukunin ang mga kayamanan. Ay paano yung ibang mga kayamanan dyan? Kayamanan ni Enrile, kayamanan ng mga Marcos, kayamanan ng mga Aranita, ng mga Osmeña, sasamsamin yan ng China. Kaya ayaw ng Pilipino sasamsamin eh. Hindi ba? Walang papayag. Si Duterte lang siguro kasi pag hero ka, napag-alaman ko po sa dyan sa China, nung galing ako dyan, pag hero yung lolo mo, hindi kukunin yung mga kayamanan mo. Tinanong ko sila, bakit may mayaman sa inyo kung sinasamsam ang mga pira? Kung sinasamsam ang mga ari-arian? Bibili ka ng bahay, 20 years lang maximum. Hindi na sa'yo. 20 years, kukunin na naman ng gobyerno. Ganun po. Ay papayag ba ang mga mayayaman dyan? Hindi Kaya nga ito si Duterte ay sabi niya, gawin tayo ng province ng China, ay dapat yan, siya ang examinin, hindi ba? Yung pag-iisip niya. Si Bongbong Marcos, wala akong nakikita ngayon na action niya o sinasalita niya o kaya yung mga pahayag niya, yung mga pinaglalaban niya. Hindi ba? Wala akong makita na mali eh. Hindi ba? Kaya nga ito, it is not the healthy who needs a doctor, but the sick. Ayan po, hindi ba? Tanungin natin si Alvarez, bakit inaakala niya na ito si Bongbong Marcos, hindi tama ang pag-iisip o hindi tama ang healthy o hindi healthy. Ayan po eh. Hindi ba? Ipaliwanag na yan. Doktor ba siya? Hindi ba? O ano ba siya? Hindi ba? Sige. Ito po ang katungkulan ng mga hurado na nalilimutan na ito ng mga hurado o ng mga Supreme Court justices.
kailangan ay yung kung mag-decide kayo, kailangan ay yung justice o patas o hindi basta-basta inuobliga yung tao na wala namang kwenta ang issue uutusan nyo ang tao na magpaliwanag. Kalukuhan yan. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa mga hurado o sa hudikatura o sa ngayon sa makabagong panahon ay hiniwalay po yan yung executive at saka hudikatura at saka yung lawmaking body hiniwalay. Pero kung mapapansin nyo po, magkakasama yan dati iisa ang humahawak niyan. Pero ngayon ay hiniwalay na yan kasi nga nagiging diktador. Ayan po do not pervert Leviticus 19 verse 15. Do not pervert justice. Do not show partiality to the poor or favoritism to the great, but judge your neighbor fairly. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Hindi ba sa mga judges? Kahit na ikaw ay hari, kung umaakto kang, kasi noon ang mga hari nagiging judge na rin pati noon, nung maliit pa ako, yung mayor nagiging judge din yung mayor, pumupunta ang mga mga tao at kung may sigalot, ay siya ang humaharap at pinag-aayos niya. Sabagay hanggang ngayon, yan pa rin ang nangyayari pero bihira na. Ngayon ay ito nga itong plea ni Pantaleon Alvarez, hindi naman nangangailangan ito ng ng fair judgment. Wala O mayroon bang inabuso diyan? Mayroon bang yung karapatan niya ay nilabag? Wala Bakit papasok ang Supreme Court diyan? Hindi ba? Ngayon, ang alam ko itong Supreme Court ay ang unang trabaho niya, nire-review yung hinatulan ng bitay, unang kamatayan, o sa ngayon, yung life imprisonment. Nire-review nila yan. Bakit? Kasi nga baka nagkamali Nagkamali ang desisyon May karapatan na parang malalabag. Kaya gagawa sila ng paraan. Yan po ang trabaho nila. Ay dito, ano po ang dyan? Ano po ang tanong ko po dito kay Pantaleon Alvarez, ano ang dyan? Ano ang masasabi niya na may malalabag na karapatang pantao o yung justice? Hindi ba? Wala Bakit ngayon itong Korte Suprema aatasan nilang isang tao, si Bongbong Marcos, na magpaliwanag? Hindi ba? Adik katangahan yan. Hindi ba? Katangahan po yan. Ipakita niya muna na ni Pantaleon Alvarez na may nalalabag na batas o may karapatan na nawawala. Hindi ba? O yun nga, yung injustice. Ipakita niya muna bago papasok itong Korte Suprema na sasabihin sa isang tao na, oy, sagutin mo ito. At pangwakas po very dangerous po yan Hindi ko na sinulat dito kasi nga ay kabisado ko na Yung sinasabi ng Biblia, to whom you subject yourself to obey, you are a slave. Sabi nung ganun You are a slave to whom you subject yourself to obey. Yun po nakasulat Ngayon kung i-obey ito ni Bongbong Marcos na pupunta siya doon at magpapaliwanag siya o susulat siya, ay adi siya ay lumalabas na siya ay tauhan lang o alipin lang ng Supreme Court. Yan po ang nakikita kong dyan. Kasi nga, ang nakasulat sa Biblia, you are a slave to whom you obey. Hindi ba? Ay kung magpapaliwanag sa dyan,
Ay, tika muna, baka aarti na naman ang Supreme Court dyan, hindi ba? Aarti lang yan eh. Hindi ba? Ang una dyan ay magpaliwanag muna kayo. O, ano ba ang request nyo? O, ganun muna eh. Maya-maya, may desisyon na yan. Hindi ba? O, very dangerous yan. Very dangerous. Katulad ng sinasabi ko doon sa impeachment na yun nga yung ganun nga ang ginawa nila eh. Maya-maya nag-order na sila doon sa impeachment ni Sara Duterte na unconstitutional. Sabi nila, hindi ba? Ay kasi nga nagpaliwanag eh. Nagpaliwanag ang both sides eh. Yun po ang danger dyan. Oh, mabuti na lang at ang Diyos ay gumagawa ng paraan yung mga plano nila naging patibong sa kanila. Their table become a snare unto them. Hindi ba? Yung mga panukala nila, ay ayan na nga, gusto nila na magpaliwanag daw si Sara. Ay adi mas lalo siyang nadiin, hindi ba? O, ay ito naman ngayon, ang gusto ng Supreme Court, magpaliwanag si Bongbong, ay katangahan na po yan. Remember ha, totoo po ang Biblia. Pag ikaw ay nag-subject na ikaw ay yung sinusunod mo, kahit ano yan, sinunod mo, halimbawa, pakiusap ng Supreme Court na magpaliwanag ka nga dito, ang susunod yan, susunod ka na sa kanya eh. Opo, susunod ka na kasi nga, nauna ka nang sumunod eh. Yan ang danger na nakikita ko dyan. O, hindi ba? O, baka mamaya kung nagpaliwanag si Bongbong Marcos dyan eh, ay wag ko lang pero sunod-sunod na yan eh. Yung Supreme Court, sunod-sunod na yang ipapagawa sa kanya eh. O dalhin mo ito, ipakita mo ito, kumuha ka ng sertipiko. Ayan po eh. Ay, kalukuhan na po yan. Kasi nga wala namang nahaharap dyan sa yung injustice. Wala po. Ngayon, kung papatayin yung isang tao, ay pwede yan. O ibibilanggo yan, pwede. Baka nalalabag yung karapatan niyang pang tao. Kaya nakikialam ang Supreme Court dyan. O sige po, hanggang dito na lang po, at wala na akong oras, malilate na ako. At dalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom at ng gabay. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.